Grabe mga kababayan, may ganitong lugar pala sa Maynila. Halika kayo, samahan nyo ako na tuklasin at alamin kung ano nga ba ang meron sa lugar na ito. Ito nga mga kababayan, ang tinatawag na Arroceros Forest Park na kung saan ay matatagpuan dito po sa Maynila. Na talaga namang pinaganda ito at talagang inayos nitong ni Mayor Isko Moreno. Ayon nga sa report sa Philippine Star Global na kung saan sinasabi po dito na idinaklara na ng pamahalang lungsod ng Maynila ang Arroceros Park bilang permanenteng forest park. Itinuturing ang nasabing lugar bilang huling kagubatan sa kabisera ng Pilipinas. Madalasang inuugnay sa gulo at populasyon. Ika-27 ng Pebrero ng lagdaan nila Mayor Isko Moreno Dumaguso ang ordinansang nagsasabi sa kaparasong lupa sa kahabaan ng Antonio Villegas Street sa Ermita bilang permanenteng forest park. Ang 2.2 hektaryang park na nagsisilbing kanlungan ng 10 species na ibon ay tinawag ding laslang ng Maynila. Makikita rin dito ang 61 uri ng puno at 8,000 halamang ornamental. Wika ni Dumaguso, ilalaanan nila ng 1 million para mapanatili ang park. Magtatalaga din ang peace officer, ang local government unit, maliban sa pagbuo ng Arroceros Park Forest Park Governing Committee na lilikha ng mga plano para i-maintain ang operasyon ng park. Pinagbabawalan ng ordinansang 8607 ang pagpuputol ng puno at pagtatapon ng basura sa nasabing lugar. Hindi rin papahintulutan ng anumang klaseng paghukay. Haharap sa multang 2,500 ang mga lalabag sa unang pagkakataon, habang pagbabayari naman ng 3,000 ang mga lalabag sa ikalawang pagkakataon. Tumataginting na 5,000 multa naman o pagkakakulong, hindi lalagpas ng 1 taon ang naghihintay para sa third time offenders, depende sa desisyon ng korte. September taong 2018 nang maghain ng resolusyon para sa preservation ng Arroceros Park ang Manila City Council, taliwas sa mga kumakalat noon sa social media na tatayuan ito ng mall o gymnasium. Dating ibininta sa gobyerno ng Maynila ang lugar sa halagang 65 million na gagamitin lang daw dapat para sa edukasyon, palakasan ng recreation. Ayan po mga kababayan, ayan po yung ulat dito po sa Philippine Star Global na kung saan nga po ay kung hindi siguro dahil kay Mayor Isko, abay aywan ko na lang kung ano po ang nangyari dito po sa gubat ho na ito. Alam nyo, itong gubat ho na ito, napakagaling at napakaganda sapagkat alam naman natin na napapaikutan ito napapalibutan ng mga building. Talagang hindi naman siya kalakihan pero talagang na-preserve, no? Kumbaga hanggang sa ating mga apo, anak ay makikita natin ito mga kababayan. Kung hindi nga po dahil kay Mayor Isko ay baka hindi na natin ito nakikita at nasisilayan sa ganitong sitwasyon ngayon, itong Arroceros Forest Park. Makikita natin, napakaganda. Ayan po. Talaga namang marami nga ditong pumupunta, lalo-lalo na kapag mainit ang panahon. No? Kasi kapag pumunta po kayo dito, mararamdaman nyo talaga yung, alam mo, para kayong nasa probinsya, mga kababayan. Kita nyo naman, di ba? Napakaganda. And maraming salamat po kay Mayor Isko dahil sa kanya at nabigyan talaga ng katuparan na may preserve etong Arroceros Forest Park na kung saan mga kababayan, syempre tambayan din po ito ng mga ibon, hindi lamang po mga katulad po nating mga tao kundi mga ibon at saka yung mga puno dito kita nyo naman talagang malalago. And dito lang ho kayo makakalanghap ng preskong hangin. Alam naman natin na dito nga sa Maynila talagang crowded na sa mga sasakyan, no? Kaya syempre yung buga, yung mga usok, kung gusto nyo ng presko mga kababayan, dito pumunta kayo sa Arroceros Forest Park na kung saan ay talagang makakaranas kayo dito ng peaceful mind sapagkat para lang kayong nasa probinsya. O, diba? So, umikot tayo dito saglit para naman maipakita po sa inyo kung ano nga ba ang sitwasyon dito. Ayan. So, pwede kayo dito mag-picture-picture and pwede kayo dito maglakad-lakad, no? Para ikutin at tingnan ang iba't ibang tanawin dito po sa Arroceros Forest Park. Dito mga kababayan, so bumalik lang ako para puntahan namin yung isda kasi lalo-lalo na dyan yung mga mahihilig mag-alaga ng isda, no? So meron po dito, marami po kayong matatanaw dito na mga isdang talaga namang malalaki na mga kababayan ko.
Ayan, so grabe no, tahimik ng lugar and talagang fish pool. Oh, alam mo kapag ka pumunta ka dito, parang makakalimutan mo yung ano mo makakalimutan mo yung problema mo. Ah, 'di ba? Andi dito na tayo. Papunta na tayo doon sa mismong ano ng isda mga kababayan. So ito na. Yan. Ito yung isa po sa mga talagang hindi pwedeng hindi nyo makita kapag kayo ho ay pumunta dito sa Arroceros Forest Park. Ba, nakaka-relax. O, ayan o. Yung mga isda po dito talaga namang malalaki. Ayan. O, di ba? May puti, may orange. Di ba yung mga mahihilig dyan sa isda, talagang dito lang yan makikita sa Arroceros Forest Park, mga kaibigan. Oh. So, syempre, maraming salamat po sa mga nagmi-maintain ng kalinisan, kaayusan sa park na ito. Maraming salamat sa inyo. And syempre mga kababayan, sa lahat po ng mga pumapasyal dito, no, alam ko na very proud kayo sapagkat syempre kahit nga talagang napapaikutan na tayo ng mga building dito sa Maynila, ay at good news naman dahil mayroon pang natitirang ganitong gubat, last lang or Arroceros Forest Park mga kaibigan. Ang ganda ng paikot oh. And dito banda, makikita din natin dito yung ano, yung mukha ni Mio Isko Moreno. Yan, umikot lang tayo dyan. Kasi papunta tayo dun sa dulo. Actually, mga kababayan, katabi din dito, kumbaga dugtong ito ng esplanade. Ayan po, ang sayang hindi ko natutukan yung mga ginawa dito. Yan, natutukan sana yung mukha lang ni Yorme kasi ni Mio Isko yung nakapakita ko kaagad eh. So, di ba? So, isa po ito sa talagang naging ano ni Mayor Isko. Don't worry, babalikan natin ito at babasahin natin yung mga ordinansa dyan. No? Nakasulat kasi dyan mga kababayan. Pero, yun na din yun. Yung nakalagay doon. Ayan, Arroceros Forest Park Ordinance. Oh. Yan. At in-implement po yan under the leadership of Mayor Isko Moreno dito po sa Maynila. Napakaganda. And talagang relax kapag pumunta ho kayo dito. Kaya naman, hindi rin mo ipagtataka kung bakit until now maraming nagmamahal kay Yorme. Kasi nga, 'di ba mga kababayan, kung nagustuhan naman nila sana ang pamumuno ni former Mayor Hani Lacuna, maaaring hindi na nila pababalikin si Mayor Isko. Pero dahil nga syempre mas higit na mas okay ang pamumuno ni Mayor Isko, kaya ninaiso ng mga taga Maynila na iboto muli si Mayor Isko upang maging mayor muli ng Maynila. So hanggang dito na lang muna. Abangan nyo ako sa mga susunod pa nating update dito po sa lungsod ng Maynila under the leadership of Mayor Isko Moreno. Na-check naman mga kababayan, marami hong kailangan baguhin at ayusin dito sa lugar ho na ito. Lalo na yung talking about the flood control, yung mga basura, mga pagbaha dito. Subaybayan po natin yan kung ano yung mga pagbabago under the leadership po ni Mayor Isko Moreno.